Nagsalubong ang mga kilay ni Marco. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi na napigilan pa ni Shaira ang mapangiti. Hindi mo dapat ginawa yan, Shaira. Biro lang. Sige na, umalis ka na. Mas dumuwag pa ang kanyang ngiti. Bakit pag gustong gusto niya ang mga ganong sandali sa pagitan nila? Hindi ko na gustong umalis. Ready naman ang guest room. Yakap na siya ni Marco bago pa man nagkatunog ang kanyang pagsinghap. Saglit lamang kanyang pagkagulat. Natagpuan ni Shaira ang sariling tinutugon ng yakap nito. Mas sumigpit ang yakap sa kanya ni Marco. Naramdaman ni Shaira ang paghinga nito ng malalim. Ayoko na talagang umalis. Sa guest room ka na lang. Gustong gusto ni Shaira ang pakiramdam sa loob ng yakap ni Marco. May kakaibang saya ang kanyang nararamdaman. Di nagsalita si Marco pero dinampian ng halik ang sulok ng kanyang bibig. Naudlot ang kanyang paghinga. Wala sa loob na napapikit. Ilang segundong pareho silang hindi kumikilos. Pagdilat ni Shaira, titig na titig to sa kanya na para bang hinihintay siyang kumilos. Kumilos si Shaira nang hindi na nag-isip nang pulipang pumikit at binalibag ang kanyang mukha. Naglapat ang kanilang mga labi. Tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Di makatulog si Shaira. Halos umaga na gising na gising pa ang kanyang diwa. Pabalik-balik sa isip ang huling pangyayari na umalis pa rin si Marco pagkatapos sa ilang sandaling iyon na parang walang katapusan. Kasabay nga ng paghigpit ng yakap ni Marco ay naramdaman ang maingat na haplos sa mga labi nito sa kanyang mga labi. Saglit pang dumisyan siyang lalaki. Inulit ang masuyong halik na para bang pinakilala sa kanya ang pakiramdam. Nagpaubay na rin si Shaira. Nagpatuloy si Marco. Paulit-ulit ang dampi ng halik sa kanyang mga labi. Para bang sinasanay siya? Nakahilig na siya sa katawan nito. Nangihina mga tuhod nang lumapit sa mga labi ni Marco sa kanyang noong isang marahang halik. Aalis na ako. Anas nito at maingat siyang binitawan. Natulala siya ng mahabang sandali. Ngayon, eto sa Shaira. Parang tanga, gising na gising. Di niya alam kung paano hihilahin ang sarili sa pagtulog. Paano nga ba naman siya makakatulog kung mabilis ang pintig ng kanyang puso? Ano na ba ang nangyari sa kanya at parang hindi niya na makontrol ang mga nangyayari, pati ang mga nararamdaman niya. Pakiramdam ni Shaira alipin siya ng isang malakas na persa na hindi niya magawang labanan. Di rin niya gustong labanan dahil gusto niya naman ang nararamdaman. Ngunit tama ba? Wala silang formal na usapan ni Marco. Wala silang relasyon. Sinubsob ni Shaira ang mukha sa unan. Ano nga bang itatawag sa nangyayari sa pagitan nila ni Marco? Inuntog niya ng paulit-ulit ang noo sa unan. Inumaga na siyang litong-lito at hindi alam ang dapat gawin. Nakatulugan niya ng magulong pag-iisip. Kinabukasan, alas 9 ng umaga nagising si Shaira. Wala na si Jillian. Isang note lang sa ilalim ng single red rose ang dinatnan niya sa ibabaw ng mesa. Hey beautiful, Jillian kissed you good morning. We're on our way to school. Marco. Ngiti-ngiti si Shaira habang inaamoy-amoy ang rosas. Bandang alas 10:30 nang dumating si Marco bitbit ang take-out lunch. Tila huminto naman ang kanyang paghinga na magtamang kanilang mga mata. Nasa sala si Marco. Nasa kusina naman siya para maghanda ng lunch. Nang magtamang kanilang mga mata, lahat ng tungkol sa lunch nawala na sa kanyang isip. Malakas at mabilis ang pintig ng puso ni Marco. Ramdam niya na hindi yun normal. Nakasanayan lang talaga niya mula nang unang niyakap siya ni Shaira. Tuwing magtatama ang kanilang mga mata, tuwing ngingiti ang dalaga, tuwing intentional siyang tititigan, naroon na lagi ang pintig niyon. Tuwing magtatama ang kanilang mata, tuwing ngingiti ang dalaga. Nagtagumpay siya na hindi matakot sa Shaira. Unti-unti tinanggap ng dalaga ang affection mula sa kanya. Nagawa niyang iparamdam na ligtas ito sa kanyang yakap. Hindi nga natakot sa Shaira, pero nang sandaling iyon si Marco ang natakot nang umakbang palapit sa dalaga pagkatapos ng halik na namagitan sa kanila. Hindi niya naman planong gawin yun. Hindi lang niya makontrol ang sitwasyon at ang sarili. Bumigay ng tuluyan ng kanyang latag at dispensa pagkatapos gawin ni Shaira ang inihintay na gawin nito. Ang tawirin ang gahiblang harang sa pagitan nila. Alam niyang nagawa ng tibagay ng pader sa kanilang pagitan. Rabtab na ramdam ni Marco ang pagkasiwa ni Shaira. Noong mga unang araw na nagkasama sila. Nauunawaan niyang dalaga. Hindi ito sanay sa atensyon at affection mula sa isang lalaki. Aaminin niya, naging masaya siyang turuan si Shaira. Naging masayang panoorin at pakiramdaman ang unti-unting pagbaba ng depensa ng dalaga para hayaan siyang makalapit. At kagabi, tulad niya, hinayaan na rin ni Shaira ang sariling tangayin ng damdamin. Ngayon,
Di na sigurado si Marco. Malinaw na ang isip ni Shaira. Hindi na siya maggulat pa kung pagkakpang niya ay umatras ng dalaga palayo. Anong gagawin niya kapag lumayo si Shaira? Hahabulin ba niya ng yakap? Paano kung matakot to? Kung itulak siya palayo? Mahabang sandaling naghina ang kanilang mga mata. Humakbang si Marco. Di umatras si Shaira. Natawa siya. Tinuloy yung maingat na paghakbang palapit sa dalaga. Tahimik niyang lalapag sa mesa ang bitbit na take-out habang di inalis ang tingin sa mga mata ni Shaira. Nakatingin lang din ang dalaga sa kanya. Bahagyang nakawang ang bibig na kung di lang siya nag-aaralang matakot ito, baka sinil na ng halik hanggang kapwa halos di na sila makahinga. Narealize ni Marco kung ganun kalakas ang atraksyon niya kay Shaira. Atraksyon nga lang ba ang kanyang nararamdaman? Hindi niya sigurado. Hindi rin niya gustong mag-isip ng gusto. Gusto niyang maging masaya lang bawat sandaling kasama si Shaira. Saka na niya iisipin kung paano siya magsisimula ulit kapag natuklasan na nito ang kanyang lihim. Sana hindi pa ngayon. Sana hindi pa sa mga susunod na araw. Gusto pa niyang kasama ang dalaga. Gusto pa niyang maging ama kay Jillian. Marco? Umabot sa pandinig niya ang mahinang pagsinghap ni Shaira nang nasa harap na siya pero hindi ito umatras. Nanatili ang dalaga sa kinatatayuan. Lalong nilapit ni Marco ang sarili. Nagdala ko ng lunch. Pabulong na sabi niya, kasunod ang maingat na paghalik sa noon ni Shaira. Pumikit ito, naramdaman ng paghawak sa kanyang bewang. Gutom ka na ba? Tanong niya bago inulit ang halik sa noon nito. Naramdaman niyang humigpit ang hawak ni Shaira sa kanyang polo shirt. Pigil niya na hapitin ang bewang ng dalaga at mahigpit na yakapin. Ibibigay niya rito ang kalayaan na yakapin siya o lumayo sa kanya. Nagpaubaya lamang si Shaira sa kanyang halik nang nagdaang gabi. Kailangan turuan niya ito na magtiwala at tumugon. Hindi pa, bulong ni Shaira. Maghahanda pa lang ako ng lunch. Huminto ang dalaga nang maramdaman sa pisngi ang kanyang thumb. Marco, napapikit si Shaira nang haplusin niya ang pisngi nito. Napakaganda ng dalaga sa anyong iyon na nagpapaubaya sa kanyang hawak at haplos. Itinuloy ni Marco ang masuyong haplos sa pisngi ni Shaira. Pinanood niya ang dalaga habang nagbago ang ritmo ng paghinga. Binaba niya ang kamay. Maingat na humaplos sa ibabang labi nito. Her lips trembled at his touch. Shaira? Namalay na lang ni Marco na pumaloob sa mahabang buhok na Shaira ang kanyang mga daliri. Kinabig niya ang dalaga. Pinaloob sa isang possessive na yakap. Siniil niya to na isang malalim at mapag-angking halik. Nalunod na siya sa sensasyong binubuhay ni Shaira sa kanya. Ang pagtunog ng telepono sa sala ang gumising kay Marco. Sabay silang tumigil na Shaira. Sa isang iglap, nasa sala na ang dalaga para sagutin ang tawag. Pakiramdam ni Marco, inihatid siya ng eksenang iyon sa mga ulap. Hindi niya naisip na mga sumunod na eksena ay malakas siyang binabagsak pabalik sa lupa. Si Teacher Almi ang tumawag para ipaalam na inaapoy ng lagnat si Jillian. Nagmadali sila ni Shaira na sunduin ang bata sa school. Pagsapit na madaling araw, sinugod na nila ni Jillian sa ospital. Di man lang kasi bumaba ang lagnat ng bata. Nagpanik na si Shaira nang halos hindi na makatayo pa si Jillian. Hinang-hina ang bata. Nagsuka na bago pa man sila makarating sa ospital. Kinabukasan, bago pa magliwanag, kinumpirma ng blood test na sinagawa kay Jillian ang dahilan ng takot ni Shaira. May dengue fever ang bata. Pigil na pigil ni Shaira ang maiyak. Nagbabantay siya kay Jillian. Gising ang bata. Hindi niya ito makitang umiiyak. Ayaw mo bang magpahinga, Jillian? Nasa labas ng si Papa. May binili. Babalik din siya kaagad. Pagising mo mamaya, nandito na siya. Hinaplos-haplos ni Shaira ang buhok nito. Sa unang tingin, parang walang ikatatakot kay Jillian. Nakadextrose na ang bata. Nakakausap, ngumingiti rin. Masakit ang ulot, naghihina ang pakiramdam. Parang di raw magkarugtong ang mga bones. Yun lang ang daing nito. Ngunit hindi simple ang kondisyon ni Jillian. Mahigpit ang pagbabantay ng mga doktor sa blood platelet ng bata dahil patuloy daw sa pagbaba. Nagsinungaling si Shaira kay Jillian. Hindi totoong nasa labas si Marco para bumili ng kung ano. Kasama ni Marco si Charito. Parehong magdodonate ng dugo ang dalawa para sa posibleng blood transfusion ni Jillian. Magmumula pa raw sa blood bank sa Maynila ang dugo dahil sa dami ng dengue cases sa Victoria, kaya agad nang naghanap ng donor ng ospital mula sa kapamilya ng pasyente. Pinagpapasalamat niya sa Diyos na AB positive ang dugo ni Jillian. Universal recipient ang blood type na yon. Hindi sila mahihirapan na maghanap ng donor.
Pinigilan siya ni Charito na mag-donate ng dugo dahil sa kanyang mababang BP. Sina Charito at Marco na ang nagkasundong magpakuha kagad ng dugo. Hanggang nakatulog si Jillian, hindi man lang nabawasan ng kaba at pag-aalala ni Shaira. Unang pagkakataong kinailangan i-confine sa ospital si Jillian. Bigla niyang naalala mga pagkakataon noon na nilalagnat ang bata. Si Lola Carmelia ang lagi niyang kasama sa doktor. Ngayon niya higit na naramdaman ang pagkawala ng abuelang minahal, sinandalan at tinuring niyang tunay na kadugo. Hinayaan niyang tumulo ang mga luha nang makatulog na si Jillian. Nagmamadaling lumabas si Shaira bago na magising ang bata sa tunog ng kanyang pag-iyak. Nasa lubong na si Marco, napapasok naman. Saglit pang nagtama ang kanilang mga mata. Nabasa niyang emosyon sa mga mata nito matapos siyang titigan at makitang umiiyak. Hindi na Shaira alam kung bakit mas napaiyak siya matapos na ilang segundong pagtatama ng mga mata nila. Inabot siya ni Marco, kinulong sa isang mahigpit na yakap. Nagkaroon ng tunog ang kanyang pag-iyak. Wala siyang narinig kahit ano mula sa lalaki pero ramdam niya, narunto at karamay niya sa sitwasyong iyon. Magiging okay si Jillian, hindi ba? Basag ang boses na sabi ni Shaira. Magiging okay siya, Marco. Kailangan niyang maging okay. Shhh! Mas sinigpitan pa nito ang yakap sa kanya. Nagsunod-sunod ang paghigbi ni Shaira. Tuluyan ang umalpas sa pinipigilang emosyon. Pagkalipas na mahabang sandaling pag-iyak sa dibdib ni Marco, dumating naman si Charito. Nagtama ang mata ng dalawa. Blanco ekspresyon ng mukha ng dalaga, bagay na nagpakunot sa noon ni Shaira. Kilalang kilala niya si Charito, kaya agad niya nang napansin na may nag-iba sa pahakitungo nito kay Marco. Parehong tahimik na tahimik, sina Charito at Marco. Pakiramdam ni Shaira may tensyon sa pagitan ng dalawa. Nakiramdam pa siya maging nang nasa loob ng silid ni Jillian. Hindi pa rin umiimik si Charito. Si Marco naman tila may inaalala. Guilt ang nakita niya sa mata ng lalaki nang tumingin sa kanya. Kagad din itong binawi ang tingin. Pagkalipas na mahabang minuto ng katahimikan sa pagitan nilang tatlo, dumating naman si Anthony. Halata sa anyo na nagmamadaling makarating sa ospital. Kay Charito agad tumutok ang mata ng lalaki. Si Charito, nakita niyang namasa ang mga mata pagkakita kay Anthony. Ilang hakbang lamang ni Anthony ang distansya at mahigpit na niyakap si Charito. Samahan mo ako sa labas, Anthony, sabi ni Charito. Kailangan kong umalis na muna. Napatingin si Shaira sa kapatid bago lumipat kay Marco ang mga mata. Nahuli niya ang paglunok ni Marco, tsaka mabilis na nagbawi ng tingin. May nangyari ba sa pagitan nito at ni Charito? Tumango na lang si Shaira nang sumulyap sa kanya si Anthony bago payakap na inalalayan si Charito paglabas ng silid. Pakiramdam ni Shaira isang araw ang lumilipas sa bawat isang segundong paggalaw ng orasan habang naghihintay sila na matapos ang blood transfusion ni Jillian. Nangyari nga ang kinatatakutan niya. Kinailangan ng batang salina ng dugo. Walang nag-uusap sa loob ng mga oras na naghihintay silang matapos ang proseso. Si Charito nakasandal sa katawan ni Anthony. Sila ni Marco magkatabi. Di nagsasalita ang lalaki. Mahigpit lang ang hawak sa kamay ni Shaira. Napansin din ni Shaira na tila may inaalala ito. Hindi iilang beses na lumabas ang salid ni Marco na animo hindi mapakali. Nanatili lang to sa tabi ni Shaira na makitang umiiyak na siya ng tahimik. Ginagap ng lalaki ang kanyang kamay, mahigpit na hinawakan. Patuloy ang panalangin niya sa isip na sa mga susunod na oras, maging maayos ng lahat. Pagkatapos ng blood transfusion ni Jillian, ay naging maayos nga't lahat, ngunit hindi na namang nasa pagitan ni Marco at Charito. Nang matiyak nilang stable ng kalagayan ni Jillian, nagpaalam si Marco uuwi muna sa apartment na tinutulayan sa Victoria. Di na nagbalik si Marco sa ospital hanggang sa dumating na ang araw na na-discharge na si Jillian at di na rin makontak ni Shaira ang cellphone ng lalaki. Tahimik na tiniyo ni Shaira ang mga luha nang pumasok sa silid ni Charito. Nang weekend na iyon, naroon siya sa Corazon kasamang kapatid at si Jillian. Binabawi pa niya ang mga oras na nag-aalala siya kay Jillian, kaya't halos hindi niya hinawalayan ng bata. Halos ayaw na rin niyang padapuan man lamang sa lamok at langaw ang bata. Napapailing na lang si Nanay Puring sa mahigpit niyang pagbabantay kay Jillian. Pagsapit ng hating gabi, kapag tulog na si Jillian, ay sa kahahayaan ni Shaira ang sariling ilabas ang mabigat na pakiramdam. Hindi niya alam kung anong iisipin at kung paano iintindihin ang bigla na lang paglaho ni Marco nang walang paliwanag.
Nang hating gabing iyon, umiiyak na naman si Shaira habang nakaupo sa gilid ng kama, tagusan ng titig sa dingding. Pumasok na si Charito sa silid. Umupo si Charito sa kanyang tabi, niyakap siya bago humilig sa kanyang balikat. Nagsunod-sunod ang patak ng kanyang mga luha. Ano ba talaga ang nangyari? Tanong ni Shaira sa basag na boses. Hindi ko maintindihan eh. Alam kong meron, Charito. Hindi basta aalis na lang si Marco kung wala. Ipaliwanag mo, please? Hanggang sa maintindihan ko. Hanggang maisip ko kung anong sasabihin ko kay Jillian sa basa na lang niyang pag-iwan ng ama niya. Humigpit ang yakap ni Charito sa kanya. Mahabang sandaling hindi ito umiimig. Charito, please. Huminga na malalim ang kanyang kapatid bago marahang dumistansya. He's not worth crying over, Shaira. Napawa ang kanyang mga labi sa sinabi ni Charito. Duwag ang lalaking gusto mo. Dugtong ng kapatid na nagpatigil sa kanyang paghigbi. Napabaling si Shaira sa kapatid. Hindi na siya nagulat na alam na agad ni Charito ang totoong damdamin niya kay Marco. Tulad niya, magaling ding makiramdam ang kanyang kapatid. Takot siya na harapin ang resulta ng ginawa niya. Ginawa? Anong ginawa niya? Naguguluhang tanong ni Shaira. Niloko kanya. Si Jillian. Tayong lahat, Shaira. Nagpanggap siya. Pinaniwala niya tayong lahat at nagtagumpay siya. Nagpanggap? Niloko? Sandali, lalo ko naguguluhan. Ipaliwanag mong sinasabi mo, Charito? Mabilis niyang tiniyo ang basang mukha. Diretsong tumitig sa mukha nito. Type A ang dugo ni Diana, hindi ba? Tumango si Shaira. Silang tatlong apo ni Lola Carmelia may detalyadong records sa mga importanteng impormasyon tungkol sa pagkakapareho at kaibahan nila, kasamang blood type ng bawat isa. Iningatan at tinago ng matanda ang mga impormasyon iyon na alam din nilang tatlo. AB positive ang blood type ni Jillian, Shaira. Patuloy ni Charito. Kahit hindi ako expert sa batang AB positive, ang parents sa type A at O ang dugo. Otomatikong pag-awang ng bibig ni Shaira. Ilang segundong napamaang lamang sa Shaira kay Charito na marahang tumango para kumpirmahin ang sinabi. Type O negative si Marco, Shaira. Dugtong ni Charito at parang sumabog na bomba sa kanyang harap. Umiling siya, paulit-ulit. Hindi gustong tanggapin ng kanyang isip at puso na ang lalaking tinanggap nila sa bahay at sa buhay nila ni Jillian ay ang lalaking pinagkatiwalaan nila ng buo at hindi totoong kadugo ni Jillian. Pwede namang nagkamali lamang tayo. Baka hindi talaga type A si Diana. Inamin sa akin ni Marco na tama ang kutob ko na hindi siya ang tunay na ama ni Jillian. Nagkamali tayo. Putol ni Charito. Maintindihan ko sana kung sinabi lang nang gusto kong i-attempt ang pagtapat sa'yo ang totoo. Pero hindi, Shaira. Hindi niya binalak. Naisip niya, oo. Pero hindi niya gustong gawin. Gusto niyang palindigan ang pagpapanggap hanggang sa huli. Nawalan lang siya ng choice nang malaman ang lahat sa ospital. At ang duwag na lalaki, hindi ka kayang harapin kaya tumalis na lang basta. Napaluhan na naman si Shaira. Niloko rin tayo ni Diana. Hindi ko alam kung motibo ba ng kapatid natin yon sa ginawa niya, kung bakit paniniwala niya tayong lahat na si Marco ang ama ni Jillian. Kung hindi si Marco, sinong tunay na ama ng bata? Malapit na kaibigan ni Marco na tulad natin noon. Uli lang na sa pamilya kaya't walang kadugong naghabol kay Jillian. Ron Kuwako ang pangalan ng lalaki. Ayon kay Marco, wala na rin siya. Shaira, bago umuwi si Diana noon, namatay sa car accident si Ron. Wala rin mapunta nun si Diana kaya't bumalik siya sa atin. Matagal na siyang nag-drop sa school at wala tayong kamalay-malay. Sa Taiwan niya na-meet si Ron at si Marco. Nang mamatay si Ron, hindi masiksik na Diana kay Marco ang sarili niya dahil he's living with someone. Para siyang tinarakan ng kutsilyo sa puso. May asawa si Marco? Walang relasyon sina Diana at Ron. Alam mo na, isang gabi lang na nagbunga. Pagpapatuloy ni Charito. Kailangan ni Shaira na hagurin ang dibdib dahil literal siyang di nakahinga sa loob ng ilang segundo. Sa haba na sinabi ni Charito, ang mas naghumayaw sa kanyang isip ay ang tungkol sa babae sa buhay ni Marco. Di makapaniwala sa Shaira, may ibang babae pala ang nasa pagitan nila ni Marco. May ibang babae sa buhay ng lalaking pinagkatiwalaan nila ni Jillian. Sa lalaking hinayaan niyang yakapin at halikan siya ng hindi lang iisang beses. At
Kaya't ang mas masakit ang babaeng yon, hindi siyang mas may karapatan kay Marco. Nagsunod-sunod ang patak ng mga luha ni Shaira. Na magkaroon ng tunog ang kanyang pag-iyak, muli siyang niyakap ni Charito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.